Good morning mga friend! Ito naman ako, no? Story naman tayo. Ang topic ko natin ngayon ay about God, no? Na kaya mo ba ito? About God to? Kaya pakinggan natin kung ano ang about God na paano natin. The Lord says, my thoughts and my ways are not like yours. God siya, tao tayo, no? Just as the heavens are higher than the earth, their thoughts are and my ways are higher than yours. Yan. Anong ibig sabihin ni God? To attempt a complete or academic understanding of God and to make an attempt to theologize everything about God is to diminish God and to put Him down to very low level, no? Hindi naman yan kaya sa God, no? Where people can reach Him. Huwag nating ipagkait sa Diyos ang magiging Diyos na meron siyang hiwaga, na meron mga bahagi niya na nakakubli sa likod ng mga ulap, na meron siyang bahagi maliwanag at may bahaging makatago sa dilim at katahimikan, na merong hindi pwede ipaliwanag to the satisfaction of the human intellect, because God is not a man. And at the ways of God are higher than ours. Can we attempt to reach and understand all His ways? We cannot. Kaya niya, hindi natin kaya. Maski anuhin natin, hindi natin kaya ang kaya ng God. Kaya kailangan mas mataas siya sa atin. Kaya bawat tao ay at bawat isa ay nilikha sa kanyang imahe, no? Sinanay lang ang ng reliyon ang mga tao na maging sunod-sunuran sa maging dependent sa kung ano na lang ang sinasabi na pulpito, no? Hindi natuloy sila nag-isip para sa sarili o manalangin para sa sarili. Do not think that you will always be prayed for, because you should pray. Kailangan natin every day we pray. Kaya yan lang obligasyon natin sa God. Kaya huwag natin ipagkait yan, no? God wants you to no? God wants you to ang the ways of God are higher than ours, no? Hindi natin makaya. Bawat isa ay nilikha ng kanyang imahe. Sinanay ng mga reliyon ang dependent sa kung ano na lang ang sinasabi. Kaya hindi mo tuloy sila magpara sa kanila sarili panalangin para sarili. Do not think that you will always be prayed to because you should pray. God wants you to pray. God wants to reveal Himself to you through your personal prayer.
gusto mong maintindihan ang Bible, kailangan mag-aral at magsaliksik ka ring mag-isa, no? Hindi mo kailangan mag-Bible school para sa maintindihan ang sinasabi sa Biblia. Kaya madali lang yan. Na everyday, bisan 2 page lang. Maintindihan mo na, no? Kaya maano mo lang. Hindi man mahirap yan, no? Minsan, sobrang pinatataas ng mga Biblia school at mga simbahan ng Diyos para walang makaabot. Pero ang totoo, ang Diyos ay nagpakilala hindi lang sa mga counselor at specialist, kundi sa bawat isa. Lahat tayo ni God, nagpakilala siya, no? Member tayo ng pamilya. Yan ang ating, kaya kailangan natin mag-pray everyday at magbasa ng Bible. Kaya lang ang ating obligasyon sa Panginoon, no? Sa ating human terms naman natin ay now this eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Yeah? How can an infinite God be known by finite man? Una, know what was given to you. You are a revelation of God. Know that is a rebel thought ng you calling lahat sa Diyos ang katalinuhan ng ibinigay niya sa mga invento ng mga cellphone, plancha, ng motor, aeroplano. God interact in human history. Siya yan. Inaano yan sa isipan ng mga tao na ito ang gawin. Katulad ko, nilagay si Stephen ko kung ano i-lecture natin sa ngayon araw. Kaya yan ang ni God sa atin, no? Nang kasali siya sa ating pang-araw-araw na buhay. Pagka sinisikil mo yan, likas na dunong mo, hindi mo i-contribute sa mga sangkatauhan. Yung ginawa ng Diyos na naka-assign sa iyo para likain mo. Itong kada isa sa atin may Diyos pala at kailangan ilikha natin. Huwag natin sa isipan lang at sa sarili, kundi i-demonstrate natin para ang iba pa makaalam din. Hindi tayo lang ang nalaman natin, i-share natin. Huwag natin ipagdamot yan. Kaya lang ang ating ng deposit sa heaven ang ma-share ng mga nalalaman sa ibang tao, no? Na yan ang example. Para may project ka, mag-give ka ang may iba dyan na hindi marunong mag-pray. Example, God the Father, para sa God the Father, give niya prayer, no? At sa iba pa. Kaya yan, ilagay sa sobre at kung kaya mo ang Bible na maliit lang na the pocket book, ilagay din at rosary para kay Mama Mary. Mo na yan, i-deposit mo na yan sa heaven. Kung i-share mo sa mga taong wala pa silang ganyan, kag hindi nila alam na yan pala ang mag-pray,
Ayan pala ang prayer natin sa binabasa natin, no? Na mabili natin yan sa mga bookstore na may patisagan. Kaya yan ang gawin natin para kaysa sabi natin sa last lecture natin na ang deposit natin sa earth napakalaki na, no? Di kailangan pala sa pag-lecture natin kahapon, kailangan pala may deposit din tayo sa heaven. Pero ang deposit natin yan ay hindi money. Kaya hindi kailangan ng money doon sa heaven, no? Dito lang yan sa earth. Yan. Hindi yan ng accept sa heaven. Kaya ang atin deposit sa earth ay ang pagtulong sa mga taong ng hindi lang poor, no? Mga taong hindi bala marunong na mag-pray at hindi nakilala si God, no? Hindi niya nakilala si God, no? God Father, Lord Jesus, no? Hindi ya tayo ang paabot sa kanila. Tayo ang mag-share sa kanila. Paano natin yan mapaabot? Paano natin sila matulugan na marunong silang mag-pray at magandaan silang magbasa ng Bible? Maganda pala maintindihan nila kung ano ang ibig sabihin niya sa mga kwan sa Bible. Kaya madali mo lang maintindihan mo kung follow up mo lang everyday. Sa 2 page, 3 page o ano. Kaya yan. Ang ating isa na yan sa deposit natin sa heaven. Ang pagturo at pagpaalam sa mga tao pati sa God. Kaya yan ang ibig sabihin ng deposit sa heaven at gagawa ko ng mabuti sa katulad mo, no? Kaya dito sa atin lecture sa ngayon maintindihan mo kung ano ang gawin mo sa katulad mo, ha? Tapusin muna natin ito. O sige. Saan na tayo, no? Ito, no? Ng God nang galing sa Diyos ang katalinuhan na ibinigay niya sa mga namimbento. God interact in human history, no? Kasali siya sa ating pang-araw-araw. Hindi nyo ba alam na kasali siya sa pang-araw-araw natin na gawain, no? Sa ating buhay, everyday andyan ang God. Nag-participate siya sa ating ginagawa sa araw-araw. Kaya kailangan ipabuti ang gawin natin para hindi tayo maya. Kaya ano niya tayo dito sa earth para sa may isa't-isa tayo ma-assignment tayo. Kaya kailangan natin gampanan yan kung ano ang na-assign na ano sa atin, malaman natin yan. Ito na na dunong nang hindi Diyos ang nag-assign sa iyo para likain mo. No, God in human terms, hindi mo kailangan magdalubhasa sa theology para kilala ang Diyos. Kilalanin mo ang Diyos in your language, in your context, in your experience. Nagpakilala ang Diyos na sa iyo sa araw-araw na buhay mo. Kasama mo siya maging sensitive at nakikinig sa Kanya. Yan. God will not reveal to you what is beyond you. Hindi mo kailangan magsikap abutin niyang hindi mo
abot ka na ng Diyos at kung nasa ang level ka nandoon. Then, ang level niya. Siya, kung anong level ka, yan sa level yaman ka, no? There is no need to search far. Hindi kailangan mag-pilgrimage sa mga holy places. Walang ganon. May mga place lang na pinangyarihan ng mga historical events associated with religion pero walang Holy Land. Huwag kayong magpadala sa mga marketing kung ano-ano ng religious activity para magbenta ng mga biyahe at ng kung ano-ano. You are the temple of the Holy Spirit, no? And therefore you are Holy Land. Hindi naman minabastos ang sarili because we are Holy Land. God is in us. Yan ba hindi mo ba alam na ang Holy Spirit ay yan sa atin katawan, no? Kada tayong lahat may Holy Spirit, no, na nakasan sa atin, no? Yan ang kaya ang Holy Spirit ang nagpa-operate sa atin sa araw-araw nating buhay, no? From the brain, no? I-apply ta sa from brain, no? Umpisa na dyan. Yan ang naisipan mo. Ngayong araw, itong gawin ko. Ba't ako na-drink na kape? Yan, example lang yan, ha? Yan ang atin, no? Patulad dito sa akin. Yan na ang kaligayahan ko na maka-share ako ng mga story sa inyo, no? Kaya yan ang nang gusto ko everyday magkwentuhan tayo. Kaya yan ang assignment sa ako ng God, no? Diyan na sa isipan ko. Malecture ako bukas. Aga pa akong nagising para wala pang may tao dito sa mga makastop ng aking lecture. Kaya ngayong mga tao dito sa earth may kanya tayong ng Holy Spirit na nag-operate at nag-guide sa atin everyday. Kaya yan nga ay kailangan natin ng i-perform sa mabuting paraan, no? Gawa tayo ng mabuti sa everyday nating sa maski maliit lang makatulong tayo sa mga taong nangailangan ng tulong natin. Kung sino ang sa iyo, wag hindi tulungan, no? Yan ang gawin natin. At ang isa pa nating obligasyon ay ang wag bastusin ang isang tao, no? Katulad natin, akala natin sila nangaanilimos lang sa daan at lang, no, mga poor naghingi ng tulong ang mga sa mga store na maski 10 lang ibigyan niyo ko at para makakain lang ako. Yan yan ang wag natin silang bastusin. Kaya hindi ang taong nakita mo ang binabastos mo at inanuhan mo ng masamang mga words, no? Na-underestimate mo. Kaya nadertihan ka, no? Para hindi mo alam na ang baylanda sa day
And hindi mo alam, ang binabastos mo, hindi ang taong na nakaharap mo. Ang Holy Spirit na nangganyan sa loob ng katawan niya ang binabastos mo. Kaya wag. Pabayaan mo na lang kung na hindi mo siya gustong makita o hindi pa bigyan ng money, piso o ano, ng 10 peso, 20 pesos, no? Wag lang salitaan ng masama at insulto at pagkutya sa kanya. Kaya hindi mahiya tayo. Kay bakit? Holy Spirit ang binabastos natin. Kay alam nyo naman sa na-lecture na natin noon, pati sa Holy Spirit, bawat isa ng tao dito sa earth ay nandyan ang Holy Spirit para everyday. Kung walang Holy Spirit, hindi tayo maka-operate sa pang-araw-araw natin na gawain. Kay sila ang kung sa sasakyan, sila ang mapaandar sa atin o kung sasakyan ka, ano ka na, makapunta ka na kung saan lugar. Kaya dyan, sila ang important character sa katawan natin. Sila ang buhay natin. Kung wala na sila, stop ang buhay natin. Mamamatay na tayo o kung ano na tayo. Example, matanda na tayo, ang isipan natin hindi na exact. Yan, kung sa amin, uli ano na yan, ha? Yan ang yan. Yan, ang Holy Spirit, siguro, na dry dyan, na hindi na kailangan ito, na guide, kaya wala na ang sa isipan. Kaya, my friend, ang atin obligasyon, masti sino man ang taong makasalamuhan natin, respetuhin natin. Ha? Huwag nating underestimatein, bastasin. Kay may Holy Spirit siya, at ang Holy Spirit ang masama ng loob, kay binabastos mo siya. Hindi ang taong na-underestimate mo ang binabastos mo, kundi ang Holy Spirit na nandoon sa nakasama niya sa araw-araw na buhay. Katawan lang siya. Katawan lang siya. Picture lang tayo. Ito. Ako. Okay. Hindi naman maganda. Hindi naman pangit. Damido lang. Kung sa ating lecture noon, poor at middle at mayaman, rich. Kaya yan ang ating ginagawa, na tinuturuan ang mga tao mag-ipon para maski middle class na lang ang kwan, okay na yan. Huwag lang ang poor. Kaya my friend, ang ating kwan sa ngayon, na kung mag-pray tayo, hindi na kailangan, okay lang, maski sa bahay ka na lang o saan ka lugar, maski gani nakaride ka sa sasakyan, pwede na mag-pray. Kaya hiling mo na huwag maaksidente ang sakyan mo, no? At huwag, maski kung saan ka lugar o sa hospital ka, nag-antay ka ng number mo na ikaw na ang susunod na konsultay ng doktor, i-pray ka. Sana Lord Jesus, dahil mo ang sakit ko pag ng doktor ko, may good news ka na siyang isabi sa akin
na wala na akong sakit. Yan. Yan, kundi nakaupo ka dyan sa nag-antay ng number mo na na ikaw na sunod konsultahin, mag-pray tayo. Kaya ara lang, andyan lang si God. Andyan lang si Lord Jesus na nag-ano sa atin na kung anong hiniling ta. Hiniling ta na may good news siya. Na ang result na sabi ng doktor, wala ka ng sakit. Yan. Nang last one, na enlargement ka sa heart. Yan ang ang example ko ay ang kapatid ko. Peto di ko siya kay na may ang result may sakit siya sa enlargement siya sa heart. Pumunta siya sa doktor sa heart. Natuliin ko sa result kay ko kay God, no? Kay Lord Jesus, Papa Jesus, please, heal mo man ang kapatid ko, kay wala kaming pera igastos kung may sakit siya o i-admit sa ospital. Huwag naman, please, hila siya, no? Yan ang result. Asma lang pala. Nagkamali pala ang nag-x-ray sa kanya na sabi may enlargement sa heart. Kaya yan, kung nag-pray ka lang sa God, pinakinggan niya ka at ginawa niya at ang hinihiling mo ay ibinigay niya. Kaya yan ang malaking tulong sa amin. Kaya malaki ang gastos sa heart yan. Kaya yan ang napakalaking regalo ni God sa akin. Kaya hiniling ko sa kanya na i-heal, kaya hindi namin kaya magbagamot sa kapatid ko. Kahapon lang siya pagbalik niya, sabi ng doktor sa heart, hindi raw, hindi sa heart, kundi sa asthma yan, na sakit na minana niya sa aming father kag mother, kay may asthma, siya ang nakamana, hindi pera. Kaya yan, mabuti na lang single siya. Hindi niya mapamana sa mga anak niya. Kung may husband siya at may anak siya, ang anak niya may asma na rin. Kasi, yan, daw medyo, kung sa, kuwan mo na yan, ng family mo yan. Sakit na ng family mo. Katulad ng high blood, katulad ng cancer, may yan. Katulad ng asma din, no? Ang mga sakit na yan, ang mamana mo. Kung yan ay mayroon ka. Kay may sample pa nga sa mga lulo na nila. Ang may dito sa amin, may may family na isang sa anak Pilipino ang face. Ang tsura pakatulad sa atin Pilipino. Pero ang buhok bland at ang tulikap o niya ay bland, no? At ang iyang kulay ng skin, yan ay yung minana sa mga lulo niya noon pa kunong lulo sa tuhod, lolo sa binti, lolo sa dapa-dapa. Yan sa dapa-dapa na, pero naglabas pa sa mga apo na sa ganyan katagal na mga matagal ng paglabas sa mother. Iyan daw Amerikano sila, pero Pilipino ang kulay lang ng buhok na blonde, ang kulay ng skin na white,
Kaya kung oras na may mainit ang araw, masikat na, hindi sila makakita. Kay bland ang tulikap ng mata. Kaya mga friend, yan ang ating lecture sa kayo, no? Na ang God ay andyan sa ating buhay everyday, paagit sa Holy Spirit. Kaya ang mga taong na mga gusto mong kaaway mo o ano mo, huwag. Kaya ang hindi ang kaaway mo ang binastos mo at inaano mo, kundi ang Holy Spirit na nandoon sa na-assign sa kanya ang binabastos mo at magsama ng loob. Kaya mga friend, yan, intindihan nyo na ang ating lecture. Ha? Nga ang God gali, andyan lang siya. So, tingnan mo sa heaven, hindi mo naman siya nakita. Pero andyan lang siya nakatingin sa atin. At kaya gawin natin good performance sa'yo para mag-smile man siya at mag-laugh man siya kay hindi siya nagkamali sa paglagay sa'yo dito sa earth. Kaya maganda ang performance mo na yan ang gusto niya gawin mo dito sa earth. Kaya my friend, ha? At yan ang hindi kayo may iba dyan na hindi nag-pray. Kaya akala nila sa church kita mapunta, mag-pray tayo, no? Pero hindi pala. Kahit saan ka lang pwede ka ka-pray, no? Maski sa bahay, maski sa sasakyan, maski sa kung saan. Kung sa airplane o sa boat tayo, sana lahat na lugar pwede tayo makapray. Kay ang God andyan sa heaven, nakatingin sa atin, maski saan lugar tayo nagpunta at nagpray, alam niya yan, nakita yan. At diyan siya naging maligaya kay hindi mo siya nakalimutan sa araw-araw na buhay mo. Kaya my friend, yan ang leksyon natin sa ngayon. Sana nagustuhan nyo. Kwentuhan lang tayo. Pero para malaman natin, hindi natin malaman. No? Kaya yan ang gawin natin. Ha? Para alam na ng God na mahal natin siya, kaya mahalin niya tayo at tayo sa member ng family natin di sa bahay na isa siya sana participate, na siya ang boss, Godfather natin, ang boss, master, ang boss, manager natin. Siya na nga manage our words. That's all. Si Lord Jesus ang nag-supervise sa atin na ito ang gawin natin sa obligasyon natin na naasan sa atin. I-assign ang Holy Spirit para maka-perform tayo sa gin-assign sa atin na gawain natin sa araw-araw para na makapaglingkod tayo sa Panginoon. Kaya mga friend, thank you ha. Baka ay 34 na ang ating kwan dito. Kaya friend, hanggang dito lang ang ating lecture. Thank you sa pagkikinig nyo. At salamat. Love you all. Thank you, mga friend.
Dahil pala, wabi.